Samantala, lubos ang pasasalamat sa pamahalaan ng ating mga kababayang mangingisda sa Baho de Masinloc. Bukod kasi sa dagdag na ayuda, patuloy rin ang pagbibigay sa kanila ng proteksyon ng PCG at BIFAR habang pumapalaot sa Scarborough Shoal. Ito ay sa kabila ng patuloy na panghaharas ng mga barko ng China, si Ryan Lesigas sa sentro ng balita. Eksakto alauna ng hapon nitong Pebrero 21 nang maglayag ang BRP Datu Sanday patungong Baho de Masinloc para sa ikalawang humanitarian and support mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong taon. Layon pa rin itong maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda doon. 18 oras ang target na biyahe ng barko. Pero tulad ng mga naunang misyon, hindi nakaligtas sa naglalakihang barko ng China ang Datu Sanday, kung saan lulan ang news team kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Unang lumitaw ang People's Liberation Army Navy Uplan ng China alas 11 ng gabi na may layong 17 nautical miles mula sa barko ng BIFAR. Agad rin silang nag-radio challenge. Pero di lang ito basta-basta barko ng China, kundi isa umanong barkong pandigma. Kasabay naman ng pagputok ng umaga, ang pagsulpot ng Chinese Coast Guard na may bow number 3105. Makalipas lang ang ilang oras, sunod-sunod na ring nagsisulputan ang ilang pang Chinese militia vessels. Binuntutan na ang barko ng BIFAR hanggang sa marating namin ang bakuna ng Baho de Masinloc. Pasado alas 8 ng umaga nang muling makatanggap ng radio challenge ang aming barko sa pagkakataong ito. Mula naman sa Chinese Coast Guard, agad rin itong sinundan ng mapanganib na maniobra para harangin ang BRP Datu Sanday. Sa pinakaunang pagkakataon, sumali din sa pagharang ang isang Chinese fishing vessel. Naglagay din ng floating barriers ang mga barko ng China. The Philippine Coast Guard was able to monitor the activities of the Chinese Coast Guard noong February 22, umaga, around 7 a.m. That the Chinese Coast Guard is once again placing the barrier dito sa bunganga ng Baho de Masinloc. Nasa bungad na sana tayo ng Baho de Masinloc pero hindi tayo makadiretso sa loob dahil paulit-ulit na tayong iniikutan ng China Coast Guard na ito na may bow number 3105. So hindi tayo makadiretso sa loob ng Baho de Masinloc. At dumami na rin yung Chinese militia vessel na nakapalibot sa atin kanina. Nasa 6 lamang na barko lahat pero ngayon mapapansin natin na talagang mas dumami na sila at mas lumalapit na sila sa barko na ating sinasakyan. 4 na oras nakipagpatintero ang barko ng BIFAR pero hindi nagpatinag ang mas maliit na barko ng Pilipinas. Matagumpay nitong naihatid ang ayuda at nakalapit ng 200 meters mula sa mismong bahura ng Baho de Masinloc. Mga kaway mula sa mangingisdang Pinoy ang sumalubong sa barko na aming sinasakyan. Agad ding sinimulan ang pamamahagi ng ayuda pero sa kasagsagan ng pamimigay ng krudo ay sumulpot ang isang Chinese rib at inusisa ang ginagawa ng mga tauhan ng BIFAR. Nilapitan din nito ang isang mother boat ng Filipino fishing vessels. Masaya ang mga mangingisdang Pinoy sa pagpapakita ng PCG at BIFAR sa Baho de Masinloc. Kaya nga po na kami nagpapasalamat kami kasi po yung ito pong lugar na to hindi po napapabayaan ng BIFAR ng lugar po natin na hindi po mag-ari yung China. Kaya po nagpapasalamat kami na kahit kami lang po yung mangingisda dito na pupunta po yung BIFAR dito, nagpapalakas loob sa amin na makapangisda pa po kami dito. Sir, malaking bagay yun sir para yung karapatan natin sir dito sir para mag-isa talaga sa akin sir. Sa ikalawang araw ng misyon, tuloy pa rin sa pagbabantay ang mga barko ng China. Nagpalipad din sila ng isang helicopter mula sa kanilang warship. Sa pinakapambihirang pagkakataon nga sa tulong ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR, nakatapag ako mismo dito sa bahagi ng bakura sa Baho de Masinloc. Isa ito sa mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard at yung mga mangingisda dito ay hindi basta-basta nakakalapit dito dahil kwento nila sa tuwing lumalapit sila dito ay sinusundan sila at pilit silang itinataboy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Napakaganda. 44 na mother boat ng mga mangingisdang Pinoy ang nakatanggap ng mahigit 40 tonelada ng gasolina na dala ng BIFAR. Matapos ang matagumpay na misyon, oras na para bumalik sa Port of Capinpin sa Bataan ang aming sinasakyan. Ang buong akala ko,
titigil sa panggigit-git ang mga sasakyan ng China. Pero hindi pala. Muli na namang nagsagawa ng dangerous maneuver ang tatlong Chinese militia at ang CCG na may bow number 3105. Umabot pa sa pagkakataong nasa 20 metro na lang ang layo ng isang barko nila sa BRP Datu Sanday. Ang mga barko ng China nakapwesto sa harap, gilid at likod ng barko ng Pilipinas. Patuloy naman ang pag-iwas ng aming sasakyan para mapigilan ang tiyak na panganib. Nanindigan naman ang PCG na magpapatuloy ang pag-iikot nila sa Bajo de Masinloc sa kabila ng pangharas ng China. Kami po sa hanay ng Philippine Coast Guard at ng DFAR ay nananatiling committed para tuparin ang pag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin natin na we're going to maintain our presence in Bajo de Masinloc. The primary objective of the rotational deployment of both BFAR and Philippine Coast Guard in Bajo de Masinloc is to ensure na mapoprotektahan natin ang karapatan ng ating mga Pilipinong mangingisda. At pangalawa dito ay makapagbigay tayo ng ayuda. Para sa mga mangingisdang Pinoy na ang kabuhayan ay nandito sa Bajo de Masinloc, malaking bagay daw ang ginagawang rotational deployment ng Philippine Coast Guard at ng BFAR dahil nararamdaman nila ang tulong ng gobyerno. Nagkakaroon din daw sila ng dagdag na lakas ng loob para malayang makapangisda sa lugar na pagmamayari ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng China. Kasabay nito ay umaasa ang mga mangingisda dito na darating yung isang araw na hindi na nila poproblemahin pa ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China na binabantayan ang bawat kilos nila. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.